Mga palatandaan na ang isang tao ay tunay na mapagpakumbaba. Sa mensahe pong ito, ako po ay magsasaysay ng 4 na mga patunay na ang isang tao ay tunay na mapagpakumbaba. Una, atin pong mababasa sa Filipos chapter 2 verse 3 na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Ibig pong sabihin, ang pag-uugali po ng mapagpakumbabang tao ay ayaw niya ng pagkakampi-kampi at alam niya ang kanyang tunay na katayuan kumpara sa ibang tao. Sabi po sa Roma chapter 12 verse 3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Ang mapagpakumbabang tao, hindi po sobra-sobra ang tingin niya sa kanyang sarili. Matthew Henry stated, "We must esteem the good which is in others above that which is in ourselves, for we best know our own unworthiness and imperfections." Ikalawang patunay po ng mapagpakumbabang tao, nasusulat po sa Mateo chapter 23 verses 11 to 12, datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Ang tao na tunay na mapagpakumbaba ay hindi nahihiyang maglingkod sa iba, maski pa sa mga mahihirap o sa mga hindi sikat na tao. Tingnan po natin ang ating Panginoong Jesus. Bagamat siya'y Diyos, puro po paglilingkod ang kanyang ginagawa. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, binabahagi ang ebanghelyo sa mga tao, nagpakain, at nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ang isa pong patunay na mapagpakumbaba ang isang kaluluwa, siya po ay masaya na naglilingkod maski sa mga gawain na ikinakahiya ng mga mayayabang na tao, katulad ng pagiging janitor o dishwasher. Ikatlo, sa Kawikaan chapter 9 verses 8 to 9 ating mababasa, huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. Ang tao na tunay na mapagpakumbaba ay hindi nahihiyang aminin na marami pa siyang hindi alam. At minamahal niya ang mga taong nagtuturo sa kanya para sa kanyang ikabubuti. Hindi po niya iniisip na alam na niya ang lahat,
kundi siya'y patuloy na nag-aaral. Halimbawa po, kapag may nag-alok sa kanya ng libro na alam niya na makakatulong sa kanyang paglago espiritual, kanya itong tatanggapin at babasahin ng may malalim na interes at pagpapakumbaba. Hindi niya iniisip na masyado na siyang magaling. Ikaapat pong patunay na mapagpakumbaba ang isang tao, marunong po siyang humingi ng kapatawaran kapag may sinaktan siyang tao. Sabi po ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 5 verses 23 to 24, "Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift." Upang maging katanggap-tanggap ang ating paglilingkod sa Panginoon, we must learn to apologize sincerely in meekness and humility. Tandaan po natin, many people look humble, but few are truly humble. Mag-ingat po tayo at huwag gagayahin si Satanas. Sabi po sa 2 Korinto chapter 11 verse 14, "At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan."